guys, Hey guys, what's up, what's up? Nagbabalik po si It's me, Ponytail! Guys, magandang umaga po sa ating lahat. Makulimlim ang panahon natin, malamig, kaya nga po ako naka-jacket kasi gigiginaw po ako. Aga akong nagising today kasi gusto kong maging masaya lang today. Since Sunday today, spend your time with your family, quality time with your family and friends. Stay at home lang guys. Stay at home para ang COVIDarium ay maiwasan. Okay guys, maraming salamat nga po pala sa aking mga patuloy na nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa mga viewers and supporters po sa first and second vlog ko. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Sobrang niyo po ako napapasaya. Sana ganun din yung saya na naibibigay ko po sa inyo. Maraming salamat po. Abot-abot lang yung pasasalamat ko pong na ibinibigay para po sa inyo. So, ngayon, samahan niyo ko. Wala tayong ganong activities today. Wala tayong ganong vlog ngayon. Pero, gusto ko samahan niyo ko para makipag-chikahan sa inyo. May gusto akong i-share sa inyo ng journey ko, na gusto ko samahan niyo ako sa journey na tatahakan ko. Hindi lang dito sa pag-vlog, sa pagiging video creator sa YouTube. Gusto ko may isang side kasi ako ng buhay ko na gusto ko i-share sa inyo at gusto ko samahan niyo ako sa journey ko. Kaya guys, ngayon pa lang, maraming salamat po. Kaya, ano bang hinihintay niyo? Yun na nga guys, for today's vlog, for today's video, wala tayong ganong gagawing activities, wala tayong ganong gagawing mga kung ano-ano. Ang gusto ko lang po ngayon is gusto kong mag-share sa inyo ng buhay-buhay. Chikahan lang tayo guys. Dito lang ako at nandyan kayo para makipag-kwento. Ngayon po pala, ang i-share ko po sa inyo ang journey ko ng kabilang side ng buhay ko. Sa lahat ng mga masasayang video, sa lahat ng mga tawa, sa lahat ng ngiti, sabi nga nila, may kasabihan nga tayo na kung sino pa daw yung taong masayain, sila pa yung may malalim na hugot sa buhay. Malalim yung problema. Baka isa na ako doon na napakamasayahin kong tao, napaka-active ko, alive na alive sa mga sayawan na yan, talagang buwis buhay. Pero guys, may side ako ng buhay ko na gusto kong i-share sa inyo at sana samahan niyo ako. 4 years ago, I was diagnosed of congenital heart disease. Kwento ko lang sa inyo kung paano ko siya nag-discover. Nung mag-aaral ulit sana ako ng second course ko ng college, isa sa mga requirement yung medical clearance from the hospital na affiliated sa kanila. Ngayon po, na-diagnose ako na meron daw po akong heart enlargement. Lumalaki daw po yung puso ko. So, that time, I was so depressed. Kasi syempre, puso to, natatakot ako para sa sarili ko. Although na napakamasayahin kong tao, syempre, buhay tayo, puso to. So parang napaka-delicate. Lalo na marami nagsasabi na ang puso daw, sa puso ay napaka-traitor. So anytime pwede kang umatake. So yun yung kinakatakot ko. Yun po, then nagpa-second opinion ako hanggang sa lumabas nga po na meron talaga akong congenital heart disease. May mga test po akong ginawa. So lumabas na po ng congenital heart disease. So hindi ko din po na ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Unfortunately, hindi ko na po na ipatuloy yung pag-aaral ko dahil na rin sa financial and dahil nga sa case ko, sa sakit ko. So hindi ko na rin napagpatuloy. And then, nung magtatrabaho na po ako, pre-employment, so required po yung medical ulit. So, lumabas na sa category kasi ng fit to work, di ba may A, B, C. So, yung A, so, qualified ka talaga. Kumbaga, fit to work ka talaga. Yung B is limited yung kilos
CND, yun na yung tipong nasa class CND ka na medyo alanganin na para tanggapin ko pa ng company sa pagtatrabaho. Pero guys, sobra ako nagpapasalamat sa company ko until now. 4 years na ako sa company. Mag-4 years na ako sa company this November. So far naman, tinanggap nila ako, binigay ko naman yung best ko. Pinatunayan ko sa kanila na hindi magiging hadlang yung sakit ko para hindi makapag-perform ng task, ng duties ko sa trabaho ko. And nito ko na lang din nagiging dahilan yung sakit ko. Kasi dati talaga hindi ko, kahit may nararamdaman ako or hindi ko pinararamdam sa company. Syempre, mahirap mawalan ng trabaho guys, lalo na breadwinner ako ng family, kailangan ko ng family ko, so lahat kakayanin, lahat titiisin. So pero nito kasi may annual exam every year, annual APE, so kailangan lahat kami dumaan ulit sa medical process. So titingnan ulit kung sa 1 year ba, sa year ba na in-stay mo is healthy ka pa ba. So, ganun guys, laging nakikita yung sakit ko. So, may doctor advice na magpa-third opinion. So, nagpa-third opinion ako. So, yun nga, hindi lang pala heart enlargement yung meron. So, sakit ko. Meron din po pala akong atrial septal defect or butas sa puso. Yun po, may butas po ako sa puso na kailangan na pong operahan. Tama ba yung narinig niyo? Kailangan na po akong operahan. Then, after nung sinabi sa akin na operahan ako, sobra akong natakot. Especially, hindi ako ganun familiar sa operation. At saka operation, hindi lang ito minor operation, kundi major operation na po ito. Then, na-recommend po ako, tin-transfer po ako sa Philippine Heart Center, na which is ngayon pinoprocess ko na po. Sayang lang at hindi ako nakapag vlog dati. So nito na lang po kasi ako na nag-open ng account ko sa pag-vlogging. Hindi ko na po kayo isama sa first and second step of my journey sa Philippine Heart Center. Yung po pinaprocess ko po yung mga for operation po ako. So anytime soon po, operahan po ako. I have 2 steps closer para po sa big day of my life po. Ngayon po ay may mga tinatapos lang po ako mga clearances, may mga tinatapos lang po akong health certificate para po doon sa aking surgery. Yun po, may tinatapos na po ako, natapos ko na po yung pulmonary test ko. Reading na lang po ako ng result. Pero dun sa initial result naman po is good naman daw po yung pulmon, yung breathing ko, yung baga ko. Kasi sabi daw po ng doktor ko is kailangan daw po yung pulmonary test para i-check nila kung during my operation kaya ko ba mag-survive. Kasi syempre tutubuhan ako. Ang magiging source of breathing ko kasi is etong ko, hindi na ako sa tutubuhan po ako. So napaka-importante daw po na malaman kung kaya ng baga ko, kaya ng ng respiratory ko yung operation. Plus meron din po akong tinatapos ng dental clearance. Yung dental clearance po, nalinis na po yung ngipin ko. Ngayon po, sa susunod na balik ko po is papastahan po yung mga ngipin na dapat pastahan. Na-explain naman po sa akin ng doktor kung bakit kailangan ng dental sa heart surgery. Sabi ko kasi, parang related ba ang dental? Ba't kailangan ko po pa mag-dental clearance para sa heart surgery ko? Na-explain naman ng doctor sa akin na napaka-importante daw kasi just para in case na may mga bulok ng ngipin, kasi daw yung nana ng ngipin, sorry for my word sa mga kumakain po dyan,
pasensya na po. Dun daw po is possible kasi na pumasok sa loob ng heart, so magkaroon pa ng infection yung heart ko. So kailangan linisin, kailangan din i-prepare para sa operation ko. Tsaka yung bleeding ng mga gums ko, i-check din po kung okay o healthy siya para sa operation. So, next po yung third clearance na tinatapos ko po is psychological test, so which is very important din. For me, napaka-importante kasi hinahanda yung isip ko, hindi ng isip, puso, yung damdamin ko para sa bigti. Kasi hindi naman to biro na surgery lang. Kumbaga, ito yung, papasok sa isip mo na dapat mo bang ituloy? Dapat ko bang ituloy itong operation ko? Kasi napakadelikado. So, survive ako kasi yun yung thinking ko eh. Hindi naman po ako doktor. So, yun ang thinking ko, survive ba ako? Gano'n ilang percent ko yung Yun po. So, kailangan ko kung psychological test. Tapos ko na po yung isa. So, may isa pa po akong test na kailangan. Yung psychological test pa rin po. Kasi 2 beses po dapat yung seminar ngayon for the preparation. Then, pinaghahanda na rin po ako ng doktor ng enough money para po dun sa heart surgery ko. So far, kahit papaano masasabi ko na may linaw na yung operation ko. Kumbaga, may linaw na yung magiging surgery ko. Yun lang po, kinukumpleto ko lang po yung sapat na budget para po sa operation ko. So, thankful naman ako kay God na sa kabila ng operation ko, di ba, ang operation, lalo na sa puso, is usually pumapatak ang gastos is 500,000, maabot pa ng millions, pagka depende sa case ng operation. So ngayon nagpapasalamat ako kay Lord na kahit papaano hindi ganun kalaki yung, although mabigat pa rin sa akin, syempre hindi ako mayaman, hindi naman din sapat yung sweldo ko para sa operation ko. Kumbaga sapat lang din sa mga pang-araw-araw na pangailangan. Pero yun din po yung workout ko ngayon. Patuloy ko pinagdarasal kay Lord na sana God will provide. Naniniwala ako doon. God will provide sa mga anumang hinihiling natin. Basta alam ni Lord na sincere tayo sa dinadasal natin. Hindi tayo puro hindi tayo puro request. Matuto din tayo magpasalamat sa kabila ng pinagdadaanan natin. Even bad things, good things, we need to thank God pa rin na hindi lang puro request tayo, puro prayers. We need to give thanks din kay Lord. Kasi kahit maliit na bagay yan, especially ako sa araw-araw, every minute of my life, sobra ako nagpapasalamat kay Lord kasi sa kabila ng nararamdaman ko, patuloy niya pa rin akong binibigyan ng pag-asa. Patuloy niya pa rin akong binibigyan ng hininga. Patuloy niya pa rin pinatitibok yung puso ko every minute. Kaya dun pa lang sobra na akong nagpapasalamat kay Lord. So yun po guys, hindi ko na po papahabain pa itong kwento ko. Yun nga po, katulad ng gusto ko po i-share sa inyo yung pinagdadaanan ko ngayon. At gusto ko din pong samahan niyo ako sa journey ko. So far po, 2 steps, sinabi ko nga po, 2 steps closer na ako. Hindi ko na po kayo nasama sa unang mga process ko. Actually, mag 2 years ko na po pinaprocess yung surgery ko. Gawa po na since wala nga akong enough budget. So, I tried to work out yung social service. So, laking bagay po ng social service sa mga tulad ko po na hindi sapat yung pera para makapagpa-opera sa private po. Ngayon po, maraming salamat po. Tatignan ko kung maisasama ko kayo sa mga susunod na check-ups ko. Update ko rin po kayo tungkol sa aking operation, kung ano na po yung susunod kong gagawin, ano na po yung susunod na preparation na gagawin ko. Pero, yun po yung masasabi ko. Anytime soon, pwede na po akong operahan, basta may enough budget na rin po. At makapag-prepare na rin po yung katawan ko, makapag-rest ng bonggang-bongga para sa aking big day. So yun po guys, maraming salamat po sa patuloy na
pagsuporta po sa akin. Sana po hindi lang ito ang unang na pagsuporta niyo po sa akin. Samahan niyo ako sa mula umpisa hanggang sa huli po ng journey ko. Yun po, maraming salamat again. Take care always, guys. Stay safe, stay at home, spend your time with your family, your quality time. At dyan na po natatapos ang aking third vlog. So, ngayon po, magpapaalam na. It's me, it's me, it's me.